Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ang Jerusalem at buong Israel ay nakaranas ng mga araw ng tensyon dahil sa araw-araw na mga sirena na dulot ng pambobomba mula sa Iran. At ako, kasama ang buong populasyon, ay kinailangang magtago sa mga bomb shelter nitong mga araw na ito upang maprotektahan ang aming mga buhay. Ngunit ilang araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang tigil putukan, kaya ngayong araw ay pumunta kami dito sa lumang lungsod ng Jerusalem upang makita kung ano ang kalagayan ng lungsod sa mga sandaling ito ng tigil putukan. At higit sa lahat, upang makita namin mismo ng aming sariling mga mata dito sa loob ang katuparan ng mga propesya sa Biblia na may kaugnayan sa mga huling kaganapan. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Sa loob ng 12 araw ng digmaan sa pagitan ng Israel at Iran, iniutos ng pamahalaan ng Israel na isara ang mga paaralan, daycare, sinehan, mga shopping mall, gym, lahat ng hindi mahalaga. At isinara rin ng Israel ang lumang lungsod, isinara nila ang mga tarangkahan at nilimitahan ang pagpasok sa mga banal na lugar. Bakit? Kasi kailangan nating tandaan na ang lumang lungsod ay halos 4,000 taon na ang kasaysayan at hindi ito itinayo na may mga bomb shelter, kaya habang tumutunog ang mga sirena at may panganib na bumagsak ang mga bomba sa Jerusalem at sa lumang lungsod, nilimitahan ang pagpasok dito. At makikita natin dito ang mga larawan ng Jaffa Gate. Ilang araw lang ang nakalipas na sarado ang mga pintuan nito. At ngayon na muling binuksan ang mga tarangkahan, pumasok tayo ng sabay-sabay at tingnan natin ang realidad ng Jerusalem, pati na rin ang mga propesya nito na napapanahon pa rin hanggang ngayon. Palagi naming alam na may mga kaaway ang Israel at marami sa mga kaaway na ito ay sinusubukang sirain ang lahat ng mayroon kami. Lalo na simula noong massacre noong 7 ng Oktubre, 2023, nakita talaga natin ito ng napakatindi. Pero ang rurok ng digmaang ito, walang duda, ay ang nangyari sa loob ng huling 12 araw ng direktang digmaan laban sa Iran. At malinaw nating nakikita na tuwing sinusubukan ng mga kaaway na ito na wasakin ang Israel, hindi lang sila nabibigo, kundi lalong tumitibay ang Israel sa bawat pagkakataon. At sa mga huling araw na ito, at lalo na ngayong araw din, habang naglalakad ako dito sa lumang lungsod ng Jerusalem at tinitingnan ng bawat maliit na detalye sa paligid ko, hindi ko maiwasang makaugnay sa isang dakilang propesya na ginawa ni Zacarias. Gusto kong basahin ngayon kasama kayo ang propesya na nasa Zacarias Kabanata 8. Habang binabasa natin ito, talata bawat talata, makikita natin itong natutupad sa paligid natin. Sumama kayo sa akin. Ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mayroon akong malaking pagmamahal para sa Sion. Ito ay isang napakalaking pagmamahal na nagdadala sa akin ng matinding galit laban sa mga kaaway nito. Narinig natin ang pagmamahal na mayroon ang Diyos para sa Sion. Ang Sion ay isa sa mga bundok dito sa Jerusalem, ngunit ginagamit din ang pangalan bilang kahalili para sa buong lungsod. May napakalaking pagmamahal ang Diyos sa Jerusalem at napakalaking galit laban sa mga kaaway nito. Ang talaga namang hindi kataka-taka dahil kahit sinong matinong tao ay dapat magalit sa ginawa at patuloy na ginagawa ng Iran. Sila ang nagbigay ng armas, nagpondo at nag-organisa ng mga grupong terorista sa buong gitnang silangan tulad ng Hezbollah sa Lebanon, mga Houthis sa Yemen at pati na rin ang Hamas sa Gaza.
Ang Iran ay tumulong magpondo at magplano, halimbawa, ng masaker noong ika-7 ng Oktubre, 2023. At nakita natin na sa loob lamang ng huling 12 araw ng direktang labanan, nagpakawala sila ng 540 ballistic missiles na nakatutok lang sa mga sibilyan at mataong lugar. Kaya nga sinabi ko na kailangan talaga nating magtago. At nagpakawala rin sila ng 1,100 suicide drones. Talagang kahit sinong matinong tao ay dapat magalit sa mga pag-ataking ito. Hindi sa mga target militar, kundi sa mga target na sibilyan. At ang mga pag-ataking ito ay pumatay rin ng mga sibilyan, kabilang na ang mga bata sa iba't ibang lugar sa Israel. At ang propesya ay nagpapatuloy sa ganitong paraan. Ganito ang sabi ng Panginoon, babalik ako sa Sion at maninirahan ako sa gitna ng Jerusalem. At ang Jerusalem ay tatawaging tapat na lungsod. At ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo ay tatawaging. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang mga matatanda at matatandang babae ay muling uupo sa mga plaza ng Jerusalem. Bawat isa ay may tungkod sa kamay dahil sa kanilang katandaan. At gusto kong ipagpatuloy ang pagbasa ng propesyang ito kasama kayo at tingnan ninyo. Kamangha-mangha, literal itong nakasulat dito sa mga bato ng lungsod. At ang mga lansangan ng lungsod ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga kalsada nito. Ang mga plaza ng lungsod ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na maglalaro doon. Nakaka-excite ang aking nakikita. Tingnan nyo dito sa likod. Tingnan ninyo ang mga bata na tumatakbo at naglalaro sa mga kalsada ng Jerusalem, gaya ng eksaktong sinabi ng propesya sa atin. Mahirap isipin na ilang araw lang ang nakalipas. Lahat ng mga batang ito ay nagtatago sa mga bunker, sa mga bomb shelter kasama ang kanilang mga pamilya. Ibig sabihin, ang Israel ay nasa digmaan. At ang Israel ay isang napakamatatag na bayan. Dahil sa unang pagkakataon na nagkaroon ng pagkakataon, nakikita natin dito na bumabalik ang buhay sa Jerusalem at may pakiramdam ng normalidad ng mga batang naglalaro na ang tanging paraan na maipapaliwanag ko talaga ito sa inyo ay sa pamamagitan ng mga bersikulo sa Biblia mula kay Zacarias. At nagpapatuloy ang talata sa ganitong paraan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, maaaring mukhang imposible ito sa mga mata ng natitirang bayan sa mga araw na iyon, ngunit hindi ito magiging imposible para sa akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tingnan ninyo, marami sa mga bata ang naupo mismo sa ibabaw kung saan nakasulat ang propesyang ito. Maaaring hindi pa nila alam kung saan sila nakaupo. Ngunit gaya ng sinasabi ng propesya, maaaring mukhang imposible ito, ngunit sa Diyos, walang imposible. At ito mismo ang nararanasan natin sa mga araw na ito. Tanungin ninyo ang sinumang tao sa labas ng Israel, 1 linggo lang ang nakalipas, kumusta ang Israel? Lahat ay magsasabi ng digmaan at pagkawasak at mga sirena at lahat ng nakakatakot na talagang nangyari sa mga pamilyang nawalan ng buhay, mga batang nawalan ng buhay sa digmaang ito. At bigla, makalipas ang ilang araw, nakikita natin ang buhay na literal na sumisibol dito sa paligid natin, ang buhay na sumisibol sa Jerusalem, isang bagay na marahil karamihan sa mundo ay magsasabing imposible. Nakikita natin ito dito ngayon, Jerusalem, kasama ang mga bata, kasama ang matatanda, Jerusalem, na sa araw na ito ay namumuhay sa kapayapaan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, ililigtas ko ang aking bayan, ilalabas ko sila mula sa lupa ng silangan at sa lupa ng kanluran. Aking dadalhin sila at maninirahan sila sa Jerusalem. Sila ang magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katarungan. Paano natin mauunawaan ang bahaging ito ng propesya? Para maintindihan ito, kailangan nating balikan ang kasaysayan.
kailangan nating malaman na ang presensya ng mga Hudyo sa lupain ng Israel ay tuloy-tuloy na mahigit 3,300 taon na. Ngunit winasak ng mga Romano ang templo sa Jerusalem at pinalayas ang karamihan sa mga Hudyo mula sa kanilang lupain. Laging may mga nanatili, ngunit ang karamihan sa mga tao ng Israel ay naikalat sa 4 na sulok ng mundo. Nakikita natin na may mga Hudyo sa India, sa Estados Unidos, sa Canada, sa Europa, sa Brazil, sa buong mundo ay nagkalat ang mga Hudyo, papunta sa silangan at kanluran. At nakikita natin na mula pa noong ika-19 na siglo ay nagsimulang bumalik ang mga Hudyo at lalo pang tumindi ang pagbabalik na ito. Gayunpaman, ayon sa lohika, kapag ang Israel ay nasa digmaan, walang sinuman ang gustong manirahan sa isang bansang may digmaan. At kabaligtaran nga ang nasasaksihan natin sa ating panahon ngayon. Mula noong masaker noong ika-7 ng Oktubre, 2023, mahigit 45,000 Hudyo ang bumalik sa kanilang lupain. Isipin ninyo, matapos ang halos 2,000 taon ng pagpapatapon, sa wakas ay nasasaksihan natin ang pagbabalik ng mga tao sa kanilang lupain. Nawala namang saysay. Dahil kapag nakakakita tayo ng matitinding digmaan na nangyayari rin sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa Syria, sa Yemen, sa Ukraine, ang nakikita natin ay mga refugee. Ang mga tao ay iniiwan ang kanilang lupain dahil sa mga isyu ng seguridad at lumilipat sa ibang lugar. Pero ang nakikita natin sa Israel ay na habang may digmaan, gusto ng mga tao na bumalik sa kanilang lupain. Isang bagay na tunay na nakakabilib. 45,000 tao na nasa pagpapatapon ang nagpasya na bumalik. At hindi lang iyon. Ngayon, nang sumiklab ang digmaan laban sa Iran, may 150,000 Israeli sa ibang bansa. At nang makita ng mga Israeli na binobomba ang kanilang mga lungsod at ang Jerusalem, ano ang kanilang naging desisyon? Nagpasya silang humingi ng tulong sa Israel para makauwi sila. Maraming rescue flights ang ginawa at ito ay napag-usapan pa sa social media at sa mga balita sa buong mundo. May mga rescue flights mula Israel dahil sa digmaan. At lahat ng tao, at madalas pati ang media, ay nagsabi na ang mga rescue flights na ito ay parang mga flight na umaalis mula Israel papunta sa ibang lugar. Pero sa totoo lang, ang mga rescue flights na ito ay ginawa para sagipin ang mga Hudyo at mga Israeli na nasa iba't ibang panig ng mundo at gustong bumalik sa Israel kahit na may 12 araw ng digmaan. Para lang magkaroon kayo ng ideya kung gaano kalaki ang kagustuhan ng mga taong ito na makabalik, sarado ang paliparan at marami ang bumalik sa pamamagitan ng lupa at pati na rin sa dagat. Nagpaupa sila ng buong krus at inilagay ang libo-libong tao para makabalik sa Israel sakay ng barko, ng bangka. Taong 2025, may mga taong bumalik sa Israel sakay ng bangka dahil iyon lang ang paraan para makabalik. Kasi sa halos 12 araw na iyon, sarado ang paliparan. Kaya kapag binabasa natin ang talatang ito na nagsasabing ibabalik ng Diyos ang kanyang bayan sa kanilang lupain, nakikita natin itong nangyayari at lalo pang tumitindi. Kung mula sa simula ng digmaan ay 45,000 tao ang bumalik, alam mo ba kung ilang tao ang humiling na makabalik ngayong buwan lang ng Hunyo, 2025? Mahigit 10,000 kahilingan ang ginawa para sa Israel. Kaya talagang kamangha-mangha na makita ang mga tao na hindi tumatakas mula sa kanilang lupain dahil sa digmaan, kundi mas lalo pang nagkakaroon ng kagustuhan at naaakit na pumunta sa Jerusalem. Nagsasalita ang Diyos mula sa bibig ng kanyang propeta na magkakaroon ng paghahasik ng kapayapaan at ang mga ubasan ay magbubunga. At talaga namang habang dumadaan ako dito, nagsimula akong tumingin pataas at makikita natin dito ang dami ng ubas sa mga ubasan na ito. Nakikita natin literal na namumunga ang Jerusalem. Dahil magkakaroon ng pagtatanim sa kapayapaan, ang mga ubasan ay magbubunga, ang lupa ay magbibigay ng ani, at ang langit ay magbibigay ng hamog. At gagawin kong mamanahin ng natitirang bahagi ng bayang ito ang lahat ng ito.
dumating na kami ngayon sa Kristiyanong distrito ng lumang lungsod ng Jerusalem at sinadya naming pumunta rito ngayong araw dahil ang propesya ni Zacarias 8 ay hindi lang tungkol sa bayan ng Israel, kundi tungkol din sa mga bansa ng mundo, sa mga makapangyarihang bansa na pupunta rito upang hanapin ang Diyos. At dahil dito, kapag tumingin tayo sa paligid natin, makikita natin na hindi lang ang Jewish district ang muling nabubuhay at namumulaklak, kundi makikita rin natin dito na ang Kristiyanong distrito ay tunay na muling nabubuhay. Hindi lahat ay bukas ngayong araw, dahil ngayon ay linggo at karamihan sa mga Kristiyanong negosyo ay mas pinipiling hindi magbukas, pero sila ay muling nagbubukas at unti-unti nating nakikita na ang mga bansa ay bumabalik sa lugar na ito. Pero bago iyon, pakinggan muna natin ang mga talata. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, darating pa ang mga tao at mga naninirahan sa maraming lungsod. At ang mga naninirahan sa isang lungsod ay pupunta sa iba pang lungsod na nagsasabi, tara na't magmadali tayong humingi ng biyaya ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo. Ako rin ay pupunta, maraming mga tao at makapangyarihang mga bansa ang darating sa Jerusalem upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo at humingi ng biyaya ng Panginoon. At talagang alam ko kung gaano kadalas pinag-uusapan ng media sa buong mundo ang Israel at madalas silang gumagawa ng mga kasinungalingan. At dahil dito, maraming tao ang natatakot pumunta sa Israel o naniniwala na ang Israel ay isang bansa na lubos na iba sa tunay nitong kalagayan. Pero kapag nandito tayo, nakikita natin ang mga bansa ng mundo, mga tao na, sa kasong ito, halimbawa, mga turista na pumunta rito para makita ang mga banal na lugar sa lumang lungsod ng Jerusalem at nakikita nila ang katotohanan gamit ang sarili nilang mga mata. At muli, kung titingnan natin ng objektibo, sino ba ang magtutungo bilang turista sa isang bansa na kakalabas lang mula sa isang digmaan, ilang araw lang ang nakalipas laban sa Iran at na hanggang ngayon ay wala pang permanenteng tigil putukan sa Hamas sa Gaza Strip? At sa kabila ng lahat ng ito, nakikita natin na noong araw na muling binuksan ang mga pinto ng Ben Gurion ng paliparan ng Tel Aviv, sa mismong sandali na muling binuksan ang mga pinto, nagsimula ulit tayong makakita ng mga taong pumupunta sa Israel. Sa ngayon, nakikita natin na karamihan ay maliliit na grupo pa lang, pero bawat araw na lumilipas, mas marami at mas maraming tao mula sa iba't ibang bansa sa mundo ang bumabalik dito sa Jerusalem. Ngayong araw, naglakad kami sa mga kalye ng Jerusalem. Nakita namin ang mga matatanda na naglalakad at nakaupo sa mga plaza. Nakita rin namin ang napakaraming bata na naglalaro at tumatakbo sa mga kalye. Dito rin namin nakikita ang mga peregrino mula sa iba't ibang panig ng mundo na dumarating upang makita ang mga banal na lugar. Ang mga lugar kung saan naganap ang mga kwento sa Biblia. Habang sa mga kaguluhan sa buong mundo, lahat ng tao ay nagsisitakas. Nakikita natin na ang lupang ito ay mahal ng lahat at sinusubukan ng mga tao na bumalik dito. Kaya naman sa araw na ito, nais ko talagang magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng ginawa niya para sa atin noon at patuloy niyang ginagawa hanggang ngayon. Dahil wala talaga akong nakikitang ibang paliwanag sa mga nangyayari dito. Daan-daang mga misil ang pinakawalan laban sa Jerusalem mula sa mga terorista ng Hamas, Hezbollah, Houthis at ngayon pati na rin mula sa Iran. At sa daan-daang mga misil na pinakawalan, kabilang na ang mga high-precision ballistic missiles, wala ni isa sa kanila ang bumagsak sa loob ng lungsod. Lahat, walang ni isa ang nakaligtas, ay na-intercept. Talagang isa itong himala sa panahon ngayon. Makita ang Jerusalem sa ganitong paraan pagkatapos ng lahat ng digmaan na nakita natin sa nakaraang 12 araw ay isang himala. At dahil dito, kailangan nating magpasalamat sa Diyos sa lahat ng ginagawa niya at patuloy na ginagawa. Pero kailangan din nating alalahanin na ipagpatuloy ang pagdarasal para sa kapayapaan. Shalom Shalom Yerushalayim, ipanalangin ang kapayapaan ng Jerusalem, para sa kapayapaan ng buong Israel, para sa kapayapaan ng Iran, ng buong gitnang silangan, at ng napakaraming digmaan na nangyayari sa panahon ngayon,
Sana ay magkita-kita tayo sa mga araw ng ganap at tunay na walang hanggang kapayapaan kung loloobin ng Diyos. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ngayong araw at magkikita-kita tayo sa susunod na linggo.